Ang pangalan ko ay Clarissa, 33 taong gulang. At kagabi, nabasa ko ang dokumento na magbabago sa lahat. Hindi pala ako nagdesisyon na magbenta ng sarili. Ako ay ibinenta na, mula nang ipanganak ako, ng sarili kong ama, sa isang lalaking tinatawag nilang Senyor R. Ang bayad, ang unang anak ko. Ang anak na dinadala ko ngayon sa loob ng sinapupunan ko. Akala ko, nagsimula ang lahat 3 buwan na ang nakaraan. Pero mali ako. Nagsimula ito 33 taon na ang nakaraan, noong araw na ipinanganak ako. Ito ang kwento kung paano ako naging pusta, kung paano ang kama ko ay naging bagsak na anghel, at kung paano ako ipinangako sa Diablo. 3 buwan na ang nakaraan. Ang buhay ko ay simple, karinderya sa Boulevard Alley. 2 shifts, pagod pero masaya. May ina akong si Corazon, mabait, matawa. Ang tahanan namin ay maliit, pero puno ng pag-ibig. Hanggang sa isang Lunes ng umaga, bumagsak si Mama habang nagluluto. Dinala sa ospital. Ang sabi ng doktor, stage 3 cancer. Kailangan ng operasyon, agad, o 3 buwan na lang. Ang halaga, 200,000 piso. Wala kaming ganon. Nanghiram ako, lahat ng kakilala, lahat ng kaibigan. Ang sagot, pareho. Sorry Clarissa, wala rin kami. 1 linggo ang lumipas. Ang kondisyon ni Mama, lumalala. Umuwi ako isang gabi. Nakita ko si Mama, umiiyak sa dilim. Anak, hayaan mo na. Tatanggapin ko na. Yumakap ako sa kanya at doon ko narinig ang sarili kong boses. Hindi ma, gagawin ko ang lahat. Lahat. Ang salitang lahat ay madali sabihin, pero hindi mo alam ang presyo hanggang dumating ang offer. Kinabukasan lumapit sa akin si Aling Nena. Matanda, kilala sa Boulevard. Clarissa, may kilala ako, makakatulong sa'yo. Sino po? Tumingin siya sa paligid, bumaba ang boses, Senyor R. Pero may kapalit. Napatigil ako. Anong kapalit? Hindi niya sinasabi agad, pero nakakatulong siya, lagi. At ang bayad, pagkatapos, kinabukatan ako, pero tiningnan ko si Mama sa hospital bed at pumayag ako. Gabi, madilim, marina, walang tao. May isang lalaki nakatayo sa may puno, nakaitim, hindi ko makita ang mukha. Clarissa, sabi niya, malalim ang boses, kalmado. Opo, kailangan mo ng 200,000 para sa ina mo. Opo, mabibigay ko ngayong gabi. Cash. Huminga ako ng malalim. Ano po ang kapalit? Lumapit siya at sa unang beses nakita ko ang muka. Matanda, mga 60, maputi. Pero ang mga mata, malamig, walang buhay. Ang kapalit ay ang unang anak mo. Napatigil ako. Ano po? Kapag nagkaanak ka, ang una, ibibigay mo sa akin. Bakit? Dahil yan ang pasunduan. Hindi mo kailangan maintindihan, kailangan mo lang pipirma. Inilabas niya ang papel, makapal, matanda ang hitsura. At kung hindi ako pipirma, mamamatay ang ina mo sa loob ng 2 linggo. Nanginig ako, tiningnan ko sa papel, sa kanya, sa dilim, at pumirma ako. Kinabukasan, may 200,000 piso sa account ko. Nag-operasyon si Mama, gumaling, pero sa loob ko, may bigat na hindi mawala. 2 buwan pagkatapos, gumaling si Mama. Umuwi na kami. Pero sa loob ko, may kumakain. Bawat gabi, nag-iisip ako. Paano kung magbubuntis ako? Paano kung totoo ang kasunduan? Sinubukan kong kalimutan. Nagtrabaho ako ng husto. 2 shift, walang pahinga, para hindi mag-isip. Pero isang umaga, nahilo ako habang nagluluto. Nagsuka. Pumunta ako sa banyo. Nanginginig ang kamay. Bumili ako ng pregnancy test. 3, para sure. Hinintay ko ang result. 5 minuto. Ang pinakamahaba kong 5 minuto. Tumigil ang oras. At nang tumingin ako, positive. Lahat. 3. Umupo ako sa sahig. Nanghina ang tuhod. Hindi pwede. Pero totoo. Buntis ako. 3 buwan ko nang hindi nakikita si Jason, ang boyfriend ko. Nag-away kami dahil sa pera, dahil sa pride, dahil sa mga bagay na ngayon wala nang halaga. Pero bago siya umalis, isang gabi, nangyari. At ngayon,
Buntis ako. Ang unang tanong ko, paano ko sasabihin kay mama? Ang pangalawa, paano ko ibibigay ang anak ko? At ang ikatlo, na pumipigil sa akin huminga. Ano ba talaga ang gagawin ni Senyor R sa anak ko? Isang linggo akong nagtago ng lihim. Umaga, ngiti. Mama, okay lang ako. Gabi, iyak sa banyo. Anong gagawin ko? Pero sa Boulevard Alley, walang lihim na tumatagal. Isang hapon, bumili ako ng vitamins sa butika. Si Aling Nena ang nasa counter. Tumingin siya sa binili ko, prenatal vitamins. Tumingin siya sa akin. Clarissa, buntis ka. Nanlamig ako. Aling Nena, huwag niyo pong sabihin kahit kanino. Tumango siya. Oo naman anak. Pero kinabukasan, alam na ng buong Boulevard. Si Janine, ang pinsan ko. Pero hindi kami close. Hindi kami magkaibigan. Inggit, lihim na galit. Dahil mas maganda raw ako, mas mabait, mas mahal ng mga tao. Kaya naman, nang marinig niya ang balita, ipinagkalat niya sa palengke, sa kanto, sa sari-sari store. Alam niyo ba, si Clarissa, buntis, pero wala ang boyfriend. Baka sinong lalaki yan. Di ba, may ginawa siyang kakaiba para sa nanay niya. Baka ibenta niya rin ang anak. Sabi ko na nga ba, babaeng ganyan, walang prinsipyo. Kumalat, mabilis, tulad ng apoy. Lumipas ang mga araw. Naglakad ako papunta sa palengke. Ang dating bati, Clarissa, kumusta? Ngayon, tingin lang, bulong, tawa. Bumili ako ng gulay. Ang dating presyo. Sige, 12 na lang. Ngayon, 15, walang tawad. Pumasok ako sa simbahan. Ang dating upuan, sa harap, kasama ang mga kaibigan. Ngayon, sa likod, mag-isa. Unti-unti, naging invisible ako. O mas manala, naging spectacle. Isang gabi, napadaan ako sa kanto. May grupo ng mga babae, mga kapitbahay. Hindi nila ako nakita. At narinig ko, alam mo ba, sabi ni Janine, may ginawa raw siyang masama para sa pera. Ano raw, hindi niya sinabi. Pero baka ibenta niya ang katawan. Grabe naman. Pero kung totoo, kawawa ang anak. Kawawa, deserve niya yan. Bakit niya ginawa kung alam niya makakasama? Napatigil ako. Deserve ko ba ito? Umuwi ako, umiiyak. Isang gabi, umupo si mama sa tabi ko. Anak, totoo ba? Tumingin ako sa kanya. Mama, Clarissa, totoo ba? Buntis ka? Tumango ako. Unti-unti. Tumahimik si mama. Matagal. At nang magsalita siya, mahina ang boses. Bakit hindi mo sinabi? Kasi nahihiya ako, ma. Hinihiya? Bakit? Dahil sa sinasabihan nila, dahil sa tingin nila sa akin. Hinawakan ni mama ang mukha ko. Clarissa, anak, anumang ang nangyari, anumang ang sinasabihan nila, ikaw ay anak ko at mahal kita. Yumakap ako sa kanya, umiyak ng umiyak. Pero may parte sa akin na hindi makapagsalita. Dahil alam kong may lihim akong hindi masasabi. Ang kasunduan, ang kontrata, si Senyor R. 3 linggo pagkatapos, isang gabi, 11 p.m. Tulog na si mama. Naglalaba ako sa labas. Bigla, may anino. Lumapit. Nanlamig ako. Si Senyor R. Congratulations, Clarissa. Hindi ako makagalaw. Paano niyo nalaman? Lumapit siya. Ngumiti. Walang init. Alam ko ang lahat. Bawat hakbang mo. Bawat gawa mo. Kasi may kontrata tayo. Ano ba talaga ang kailangan niyo? Lumapit siya pa. Sobrang lapit. Nakakatakot. Ang kailangan ko ay ang anak mo. Pagkatapos ng panganganak, ibibigay mo sa akin. Bakit? Ano ba ang gagawin niyo? Ngumiti siya, pero hindi sumagot. Clarissa, hindi mo kailangan malaman ang dahilan. Ang kailangan mo lang malaman ay 3 buwan pa.
Handa ka na ba? Hindi! Hindi ko ibibigay! Tumawa siya. Malamig. Clarissa, may pirma ka. May kontrata. At sa mundong ito, ang kontrata ay batas. Hindi pwedeng tanggihan. Hindi pwedeng takas. Hindi pwedeng tumaban. Lumapit siya sa tenga ko. Pumulong. At kung susubukan mong tumakas, mawawala ang lahat. Ang bahay. Ang trabaho. Ang buhay ng ina mo. Lahat. Lumayo siya. Ngumiti ulit. Kita tayo pagkatapos ng 3 buwan. Maghanda ka. At umalis siya. Sa dilim. At iniwan ako. Nanginginig. Umiiyak. Takot. Kinabukasan. Umalis ako. Hindi ko kinaya ang Boulevard Alley. Pumunta ako sa probinsya. Sa bahay ng lola ko. Doon. Nag-isip ako. Bakit ako? Bakit may kasunduang ganito? Isang gabi, habang nag-aayos ako ng lumang kahon, nakita ko ang mga lumang litrato, mga larawan ng pamilya, ng ama ko, si Amado. Ang ama ko, matagal nang wala. Umalis ng bata pa ako. May bagong pamilya na. Pero sa mga larawang ito, nakita ko siya. Mas bata, masaya, at may isang litrato na nakakaiba. Siya, kasama si Senyor R. Mas bata pa si Senyor R. Pero ako, nakilala ko agad. Ang date sa likod, 33 years ago. Ang taon na ipinanganak ako. Napatigil ako. Bakit magkasama sila? Bumalik ako sa Manila. Hinanap ko ang ama ko. Nakita ko siya sa bahay ng bagong pamilya niya. Matanda na. Payat. Papa. Tumingin siya. Nagulat. Clarissa, kailangan nating mag-usap. Pumasok ako. Walang paalam. Inilabas ko ang litrato. Sino ito? Namutla siya. Saan mo nakuha yan? Sa bahay ni Lola. Papa, sino si Senyor R? Umupo siya. Huminga ng malalim. Clarissa, may mga bagay na hindi mo kailangan malaman. Kailangan kong malaman. Buntis ako. At sinabi niya na ang anak ko, ibibigay ko sa kanya. Bakit, Papa? Bakit? Tumayo siya. Kinuha ang maliit na sobre sa drawer. Ibinigay sa akin. Basahin mo. Binuksan ko. Isang dokumento. Kasunduan ng pagbibigay. Ang date? Ang araw na ipinanganak ako. Binasa ko. Ako, Amado Reyes, ay sumasang-ayon na ibigay ang unang anak ng aking panganay na anak kay Senyor R bilang kabayaran sa hindi ko natapos. Napaupo ako. Papa, ibig sabihin, tumango siya. Umiiyak na. Ikaw ang panganay ko, Clarissa, at ako nangutang kay Senyor R para sa negosyo. Pero nabangkarote ako. Hindi ko nabayaran. Ang sabi niya, ang bayad ay ang unang apo ko. Akala ko, hindi ka na magkakaanak. Pero tumayo ako. Kaya pala kayo umalis. Kasi alam nyo na balang araw, sinisingil ako ng kasalanan nyo. Clarissa, pasensya, walang pasensya. Ipinangako nyo ako. Ipinangako nyo ang anak ko para sa pera. Umalis ako, umiiyak, galit, pero higit sa lahat, takot. Dahil ngayon, alam ko na, hindi ito simpleng utang. Ito ay sumpa ng pamilya. Bumalik ako sa Boulevard Alley. Kinausap ko si Don Ezekiel, matandang abogado, mabait. Don Ezekiel, may tanong po ako. Ang kontratang ginawa ng ama ko tungkol sa akin, legally binding ba? Binasa niya, tumagal ng 10 minuto. Clarissa, technically, hindi. Dahil ikaw ay minor noon at hindi ka pumirma. Pero ikaw, pumirma ng bago, 3 buwan na ang karaan. Napatigil ako. Ibig sabihin, legally binding ang akin. Tumango siya. Oo, kasi ikaw na ang pumirma as adult, willing, may consideration at may signature mo. Umupo ako. Paano ko mababawi? May isang paraan. Patunayan mo na nako-earth ka,
na-threatened, na walang informed consent. Paano? Kailangan ng witnesses, ng ebidensya, ng testigo. Tumayo ako. Salamat po. At alam ko na kung ano ang gagawin ko. Kinausap ko si Aling Nena. Aling Nena, kayo po ba may alam tungkol kay Senyor R? Tumango siya. Takot. Oo, alam ko. Marami siyang biktima, hindi lang ikaw. Sino pa? Si Linda, si Grace, si Angela, lahat may anak at lahat kinuha. Nasaan sila ngayon? Umalis na, takot, hindi na bumalik. Aling Nena, tutulungan niyo ba ako? Tumingin siya sa akin, matagal. Oo, dahil sawa na ako. Sawa na akong makita ang mga babaeng tuturugin niya. At doon nagsimula. Kinausap ko ang mga babae, isa-isa. Lahat may kwento, lahat may sakit, lahat takot. Pero sa huli, pumayag silang magtestigo. Tinawagan ko si Senyor R. Senyor R, gusto ko kayong makausap. Bakit? Dahil may alok ako. Nagtaka siya, pero pumayag. Nagkita kami, Marina, gabi ulit. Ano ang alok mo, Clarissa? Gusto kong i-void ang kontata. Tumawa siya. Hindi pwede. Pwede. Dahil maraming babae ang handang magtestigo laban sa inyo. Lahat kayo, pinilit. Lahat, threatened. At lahat, may ebidensya. Natigil siya. Sinang mga babae? Lumabas sila. Isa-isa. 10 babae. Lahat nakatayo sa likod ko. Namutla si Senyor R. At may isa pang bagay. Sabi ko, inilabas ko ang recorder. Nakarecord lahat ng sinabi niyo sa akin. Lahat ng threat. Lahat ng panggigipit. At ngayon, ibibigay ko sa pulis, sa media. At sa korte, lumapit siya. Clarissa, wag mong gawin yan. Bakit? Bakit hindi ko gagawin? Kasi takot ka? Kasi mawawala ang kontrol mo? Dahil hindi mo alam kung sino ako. Alam ko, ikaw ay isang tao. Isang taong nangaabuso. Isang taong gumagamit ng takot. Pero alam mo ba kung sino ako? Tumingin ako sa kanya, diretso. Ako ay isang ina. At ang ina ay handang gawin ang lahat para sa anak niya. Kahit labanan ka. Umalis ako, kasama ang 10 babae. At sa likod, iniwan ko si Senyor R. Sa dilim, mag-isa. 3 buwan pagkatapos, nanganak ako. Ospital, madaling araw, mag-isa. Wala si Mama, nasa bahay, masama ang pakiramdam. Wala si Jason, hindi ko alam kung nasaan. Wala ang 10 babae, umuwi na sa kanya-kanyang buhay. Ako lang at ang anak ko. Babae, napakaganda. Hawak ko siya sa bisig, ang liit, ang lambot, ang init. At sa unang beses, naramdaman kong kumpleto ako. Pangalan mo, Esperanza, pag-asa. Numiti ako. Pero sa gilid ng pinto, may anino. Pumasok. Si Senyor R. Nanlamig ako. Clarissa, congratulations. Hindi ako sumagot. Lumapit siya. Oras na. Anong oras na? Ibibigay mo na sa akin ang bata. Yumakap ako kay Esperanza, mahigpit. Hindi. Clarissa, may kasunduan tayo. Wala nang kasunduan. Naka-file na ang kaso. May mga testigo, may ebidensya. Ngumiti siya, malamig. Clarissa, nakakatuwa ka. Akala mo ba, ang korte ay mabilis. Ang kaso ay tatagal ng ilang taon. Samantala, ako, nandito na ako. Ngayon, lumapit siya. Ibigay mo na ang bata. Hindi! Sumigaw ako. At sa sandaling iyon, pumasok ang security. Pumasok si Don Ezekiel. At pumasok ang pulis. Senyor R, ikaw ay inaresto dahil sa... Pero bago pa nila matapos, tumakbo si Senyor R sa bintana. Tumalon. 3rd floor. Narinig namin ang tunog. Tumahimik ang lahat. Tumakbo ang mga pulis palabas. Bumalik sila ilang minuto pagkatapos. Patay na. 1 linggo pagkatapos, bumalik ako sa Boulevard Ari. Bit-bit si Esperanza. Ang mga tingin, iba na. Hindi na pag-usisa, kundi takot. Dahil kumalat ang balita. Si Clarissa, kaya pala may lihim na kasunduan. Grabe, buti na lang namatay si Senyor R. Pero, totoong patay na ba siya? Ang tanong na iyon, nanatili sa hangin. Isang araw, dumating ang koreo. May sobre. Para sa akin, walang sender. Binuksan ko, isang papel, sulat kamay. Clarissa, ang kasunduan ay natapos. Ang utang ay binayaran.
Ngunit tandaan, ang mga kasunduang ganito ay hindi kailanman tunay na namawala. Ang mga ito ay naghihintay lang sa tamang oras, sa tamang tao, sa susunod na henerasyon. Ingat ka, ingatan mo si Esperanza dahil ang mga mata ay laging nanonood. SR. Nahulog ang papel mula sa kamay ko. Tumingin ako kay Esperanza. Tulog, payapa, at sa unang beses, nadisip ako. Tapos na ba talaga? 5 taon pagkatapos, si Esperanza ay nasa kindergarten na. Masaya, matalino, mabait. Isang araw, umuwi siya. May dalang drawing. Mama, tingnan mo. Tiningnan ko. Isang tao, nakatayo, nakaitim. Sino yan, anak? Si kuya, ang naghahabot ng tennis labas ng school. Napatigil ako. Ano? Sabi niya, kakilala niya si Mama at balang araw, dalaw daw siya. Nanlamig ako. Esperanza, anong itsura niya? Matanda na, maputi. Pero ang mata, parang malamig. Biglang nahulog ang mundo ko. Kinuha ko sa Esperanza, yumakap. Esperanza, huwag kang lalapit sa kanya kahit kailan. Naiintindihan mo. Tumango siya, takot sa reaksyon ko. Opo, Mama, pero sa gabi, habang natutulog si Esperanza, tumingin ako sa pintana. May nakatayo sa kanto. Lalaki, nakaitim. Hindi ko makita ang muka, pero alam kong sino. At nang tumingin siya sa direksyon ko, ngumiti, kumaway, at nawala sa dilim. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas no kami. Pero ngayon, alam ko na ang kasundo ang ginawa ng ama ko, hindi lang para sa akin, kundi para sa buong angkan. Ang utang ay hindi natapos, lumipat lang sa anak ko. At ngayon, ang tanong ay, paano ko siya proprotektahan? Paano ko siya ililigtas? Laban sa isang bakay na hindi mo alam kung tao pa ba o iba na. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, kung mayroon ka ring lihim na takot, kung mayroon ka ring utang na hindi mo ginawa pero ikaw ang nagbabayad, i-share mo ang kwentong ito para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa at para malaman din nila na ang laban hindi pa tapos. Kasi minsan, ang pinakamalalim na kasunduan ay hindi natin gilawa, kundi minana. Ang kasunduan ay natapos o nagsisimula pa lang. Part 2 coming soon.